Etong si Esme sa early, of course, Luoyi, and si Alice kung Pwede kaya rin. niyang talunan ng ganung Alice, kabilis. Oo, pwede rin yung YSS kung talagang makukuha niya, no? Pero ito na nga, tingnan mo yung aggression na pinapakita dito ni Calvin, which is giving enough vision and space at the same time para din sa Empire Monarch. But then again, they haven't secured that Hunter's Knife yet. So meaning to say, yung YSS natin, nag-lane muna. Samantalang si Calvin, tingnan mo naman yung repa mo, nandito agad sa main purple buff. At because of that, masyadong greedy. Kaya nag-flicker out din siya muna. Yun yung playstyle niya kanina. Nire-reset niya lang, dine-delay lang niya yung pwede delay. Tinan mo, pating si Lito, yung batang Repolyo, dine-delay lang niya ng dine-delay to the extent na space talaga yung gusto niya ibigay kay Migro, pero the arrow will not connect. Tinan mo yung angat ng gold sa ginagawa talaga ni Calvin actually. Ayun, may dalawang vacuum yun. Ang ganda ng pag-vacuum dun. Oo, kala ko Grabe mapipick yung Louie, Pero Sam2, mapipilitan muna mag-back. Pero Sadboy having that enough vision, still on a level 1. Pero tingnan mo kuya mo Calvin, na mat kulit, andun pa rin sa may bandang gilid. Pero this is a 2v1 situation. Sadboy, ang ganda naman ng pag-dash niya doon. Renzo, pero Renzo, coming from the top, make it drop. Uy, maiiwan kuya mo Salvin, first blood has been secured by Sadboy. And ayun na nga nakita natin, akala ko nga tatama pa yung shotgun ni Etomax, pero still nag-mintes, very able to pick off yung mismo kanila objective na yung kumukulit na na Tigreal, diba? Score natin agad guys, 0-1, kalamangan ng Execration, it's only 500. Napapansin ko yung style ng Execration dito, mas naging maingat na sila, no? Ito namang Empire Monarch, naramdam ko may kumpiyansa sila sa ganitong sitwasyon. Yung pagiging makulit ni Calvin, mas dumoble. Kung kanina makulit lang, ngayon super kulit na. Ayun, tinan mo yung vision na binibigay niya. Nagmimisto lang para siyang si Chuck na talagang hindi na siya umaalis dun, bro. Tingnan mo nga naman, ito na naman another set of natin kung magko-commit. Pero right from the top outplay, tumalon din dun sa may bandang get. And YSS was able to take down the turtle, pero may bonus. Napatay din nila si Renzo. That was 4-0 or 1-0. At ang ganda kasi may bonus pa nga, nakuha pa nila yung turtle. May kasamang ito yung sinasabi mo, Prof. Sabi mo medyo nagiging for safety ang ginagawa ng EXE dito. Ngayon, should they continue doing that? Sa tingin ko, yun na muna. Pero stop and hold. Kanina ka pa nagtetelok, Kelra will fall. Yung nga yung nabanggit mo kanina, I think kailangan nila sabayan yung tapang, yung momentum. Ang kinukuha kasi dito, Bim, ng Execration is yung momentum nila, not the whole team, yung takbo ng arrow dito ni Etomax. Kasi this is a momentum base hero. Kailangan mo makuha yung groove mo Diba? Yung may arrow dyan na talagang pag sumapul sa pool Pag tinamaan ka diba talagang rekta. Yun yung hinahanap nila kay Etomax as of now. Tama yung pagrekta, pero ito na nga, speaking of rekta, final Alecto blow has been committed, pero Kelra with the Black Dragon 4 Milk Tea, Burger and Fries, totally tumumba na nga, 3v3 situation, at isa ang napingas, yung Milk Tea nyo, pagod na, napitas doon sa may baba, pero outlate, seems like another mirror match is going to happen. Starlight, dun, kinasa, pero ultimate nagkabigayan na nga. KelVJ was able to give out his ultimate as well, pero still no casualty. This is an epic fight of the century. Kapag may Esmeralda talaga matik, hindi mo agad mapapatumbay, hindi mo yan agad ma-erase. Tama, that's a sustain si Esmeralda. Automatic kailangan mo ng magandang power spike nang hindi kanya natatouch. Ayan na nga yung pag-touch, kababanggit ko lang kanina pero dito. Speaking of touch, pero hindi na naman nag-connect yung official arrow, pero ultimate na naman sa mukha, harap-harapan. Ang sakit naman nun, Lods. Tatlo ang gang dun sa kanya, at finally hindi siya naligtas ni Calvin. Ayun. And kanina yung nabanggit ko Bima, yung momentum base. Look at the score neto ni Etomax. 2-0. Diba? So yung stats niya dito medyo gumagana na. Okay, 100% kill, pala siya dito, kill participation kasi sa kanya lang galing. Ay hindi, Ayun muna dito. Uy, another turtle has been taken down, pero final Alecto has been committed as well. Turtle's Puissance is up for the chase, pero imbading andun lang sa may bandang Gedli, and that was 1 kill. Si Milk Tea na naman. Galit na galit po sa mga Bobati ang Team Execration. Kanina pa sila hindi mapakali no? And we have to consider, Prof. dito, ano na nga ba yung items na meron yung Execration? Bakit a lot of times nagko-commit si Esmeralda pero hindi pa, walang dating.
Oo, hindi naman daw kasi umalis. Kaya hindi na kailangan dumating ulit. Pero ito, may diversion na manggagaling. Doon, saan pumunta yun? Doon, sa may Ayun, bottom lane, oo nga. sinamahan lang nila si Outplayed para hindi siya ma-OP. Kasi Sabi- yung short ng Outplayed ay OP. Hindi siya ma-out of place, o diba? Dito lang tayo. Ayan o, hinihintay nila Zeta. Pero matalino si Kelra. Sabi niya, nakaramdam ako eh. Aalis na ako dito. Baka puntahan pa ako ng iba and there's a switch na mangyayari. Rencho will go Uy, down. speaking of switch, ito na si Renzo Huli to. coming from the spawn base. Ayun. Babakbaan ng tatlo mo. Ang naipit pa tayo dito as implosion kinasa para sa nag-iisa. Turtles Tagal, Pusas, no? ginamit na nga. Together with the vacuum. 4v1. Pero Ay, baksa boo. mo, rolling in the deep. Sabi nga ni Adele, you couldn't have it all. Samantalang sad boy, May pumasok hatak. pa 4v1 situation. Medyo mahirap nga yan. Some Araw. is up to the rescue as final let to blow would be committed as well just to disengage. Gusto ko yung idea na ginagawa dito ng ng expression. There's a quick switch na nangyari, the reaction, and suddenly, sa ganong point na binigay nila, nakakuha agad ng dalawang tore. Etong execration na, ng exchange pala. Sorry. Nakakuha sila ng ganong kabilis na exchange, tapos nakakuha pa sila ng kill. Kanina pa nila tinatalunan to si Milty eh. Ang may kasalanan dyan talaga, si KLBJ. Yun yung pinupunto niya dito. Every time na didikit or paparating to minions, nakaabang na lang si KLBJ dun. Oo, talagang inaanuhan niya na lang din eh. No? Inaantay jump. niya yung right momentum. Pero ito, tingnan mo, proof, may tinalanan na naman. Kuya mo, sad boy, totally namatay. Pero the turtle will fall down once again. Pangalawa na to ni KLVJ na napupunta sa kanya yung turtle. Actually, parang isang beses pa lang yata napunta sa Empire Monarch, yung mismong turtle. Ang ganda kasi na pinapakita ng Exe dito and even yung Empire Monarch. Sagutan lang sila. Pero we have to consider, Calvin, na threat of having that implosion, kasi baka pag dinikitan mo yan, ikaw rin yung masasaktan in a bad situation bigla. Tama. And dagdag ko lang doon sa binabanggit mo kanina yung mga setup dito ni Calvin. And yung angat pa ng Esmeralda. Ayun na nga, may pag-jump out dito. The dragon is here. Uy, dragon form for Kelra. Ang ganda. Nag-TP out lang din sila. Kumbaga linkisan lang din at the same time as Mountain Shocker will be Diversion. utilized as well. Calvin, papasok dun sa gitna. Kuya mo, Sadboy na naman. Pang! Ang naipit. Sandwich method is the key. Ay! Sadboy, hindi na makakatabi dahil Luwoyi andoon. Natigbak. Imbading is real. Pero seems like another setup dahil si Majigat. Calvin nakakuha na naman ng another one. KLVJ ang kanyang naispatan. Sam 2 Araw. tamang back lang muna dito pero Abyssal Arrow won't connect once again as Migaro andun sa may middle lane. Ngayon kakaun ulit. Item check nga. At tinitignan ko sobrang aggressive. Okay. Tinitignan ko yung item ng Alice Calamity Reaper. Tapos Clock of Destiny or they call it the COD. Esmeralda going in for the defense type. And most likely didiretso to sa Calamity Reaper. Mag-iiba na yung style dito ng Esmeralda once na makuha niya yung core item niya. The third core item would be that Calamity Reaper. Kung agresibo siya at makulit talaga siya kanina, mas kukulit pa siya ngayon, 'di ba? And that will connect sa implosion na mabibigay dito later on ni Calvin. Ang pinakasagot naman dito is that power shot, okay? O yung flame shot dito ni Etomax na sama makakapagpa-delay nung implosion if ever man na ikakasa. Kasi tinan mo, wala namang sa kanila may purify eh. So, yung implosion dito ni Calvin, maaring maganda ang connect with the help of that No? vacuum. Kakagat na lang ng kakagat. And speaking The of dragon pagkagat, is in. look at Kelra nag-transform into a dragon. Alice! Kami Together Alice! with that, may implosion na naganap. Pero ang ganda Blood Oath ang sagot ng Alice natin. Pero mukhang Imbading Calvin, is going to Alice. be the first casualty. Milky. Pero andito na nga si Milky na corner doon sa may bandang tabi. And that would be a 2-0. Mukhang eto na, Execration is back to their senses and finally in a good situation. Samantalang Outplayed medyo na OP dahil doon siya sa may bandang tabi. This will be a 3v2 situation. Outplayed lumilingkis, nagzuzumba din lang siya dyan. Pero tamang angasan lang din at the same time because you cannot wipe that Esmeralda agad-agad. Kasi with the shields na meron yan, mag-aambahan lang kayo. Diversion medyo dun sa likod siya kumasa. Akala ko dun siya sa advance ng pag-vacuum dito. Kelra trying to sustain ang kanyang sarili. Eto na at Kelra, binabakbak din at the same time. 3v4 situation. Look,
looks like the The R1 Connect the once vacuum. again. Blood It's oath not has enough. been committed as well. Pero ang ganda ng vacuum doon. Hindi nga Blood lang oath? siya masyado masakit. Si Renzo, Milky. magbabak na nga Ah, dito. Cleansa. Pero hindi siya namatay. Kelra, ito na naman. Kelra nyo, dragon na. Pero sino nga ba ang lilingkisan niya? Andun yung dalawa, pero yung tower ay nandun din. Double kill pa nga. Amigaro, makakatakas. And that was 1, 2, 3 ang naging trade na naganap. Prof B, anong nangyari? Andun kanina si Outplayed, yun nga lang, hindi niya nagawa na maganda yung kanyang playstyle. Yung kay yung kay Calvin tsaka si Outplayed as well as Imbading, alam actually ng Empire na kaya ilaban okay? Pero nakikita ko yung movement nila, yes nalalaban, wala silang damage, hindi enough yung items nila, and kailangan maisip nila dyan, yung ganun small na scrims or clash na kinakatalo nila, yun yung ikakapanalo ng execration later on pagpasok sa late game. Kasi pagpasok sa late game niya, mas kumpiyansa ng execration. Look at the turret. 2 against 5. Map control, nasa execration. In and out, nasa execration. The vision, nasa execration. Dahil doon sa traps, galing dito kay Etomax. Tang! Kala ko tatama Hindi, yun nga yung medyo mahirap dito. Hindi tumatama yung a lot Yun! of the Abyssal Arrow. But ito The na nga, dragon! another setup is going to happen. As Renzo andun lang sa may bandang Gedli nang babato ng kanyang mga platito at platita. And Kelra with that Black Dragon form. Uy, Falling Star Moon, it did connect at hindi na nga nakatakas pa. Tepok kang langgam ka or tepok kang uod ka. Finally, Kelra napatumba doon sa may bandang baba. Well, Prof B, ito sabi mo, yes, may mga instances na ang ganda ng bigayan nila, pero ito kasi medyo nakukulangan ako for the part of Sam Tui. A lot of times, pwede sana kung nag-connect yung Abyssal Arrow niya, kasi yun nga lang, minsan ang galing din mga Zumba girls talaga tong mga tropa ni Outplayed, nalilingkisan nila, nagsa-sidestep sila para hindi tumama yung Abyssal Arrow na binibigay ng isang Selena. Ayun. Kala ko magkakagaw na naman dito. Tama. Nakuha na actually ni Selena or ni Etomax, no, si Camotes, si Etomax yung kanyang momentum. Do medyo kinakapos ka ngayon, nabanggit mo kanina yung kinukulang etong pag-connect na arrow. Though nakukuha naman nila, I mean nababawi nila dun sa mga small pick-off. Lord is already up for grabs. I think pwede nilang ilaban to nung sa ganitong sitwasyon. Using that si Imbading, okay, para sa akin, it's time na dyan sila gumamit ng risky play. Ayun, nakikita mo yung position dyan, malapit sa Cyclone Eye. Dyan sila pwede mag-diversion. Para talagang matik, diretso rin ang gagawin nila. Pero ito na nga, mukhang narinig ka nila, Prof. Kasi tingnan mo si Calvin. Andun lurking in the corner. Kanina Ilalaban, kailangan ilaban. Diversion! Pero ito na, diversion! Imbading Sa together likod! with the gang is going for that gang! And there you have it, mga kaibigan. But the doors has been taken down. Final electric blow has been committed as well. Pero yung dragon, right, lurking in the corner. And there you have it. YSS finally has been taken down. The Sturgis is going to use para finally makapatay sila ng isa. Pero Outplayed, ito binabakbakan together with Milky. Uy, tumalon! Pero hindi nag-connect, yun nga lang. 4v3 situation. Pero yung dragon nyo ang nakapatay pa ng isa. Outplayed ang matitira at siyang papatumbahin. Here comes another arrow. But that one connect. 2v1 or 3v1 situation. Outplayed, grabe naman. Sustainability is here. Pero Sam Tui, siya pa nga yung hindi mapakali at mapapatay. Tingnan mo si Sandboy. Uy, na-corner. Lurking under the turret. Tingnan natin kung finally masisave niya ba at magkakaroon forever. Pero, falling Starmon right in the face. Mega kill para kay Sadboy ay para kay Esmeralda with its score of 4, 1, and 2. Pero nag-respond na yung mga repa from execration. Mukhang tama na finally. Medyo na-pull out nila yung Esmeralda at hindi sila naka-takedown agad-agad ng mga objective na kailangan nila. Tsaka yung diversion niya dun sa mismong malapit sa Cyclone Eye, natupad nila yung pinapangarap kong gawin. Ayun na nga yung dragon dito. Beam. Uy, pero ito na nga mo, may another pangarap si Renzo. silang puto pa rin dahil YSS was able to pick down one. And uy, Renzo, anong ginagawa Possible mo? 2-0 to. Nabakbakan siya doon ng isa, pero tingnan mo, 5 versus 2. May Ay! sustainability is there already, Motion. pero flickering ang ginawa ni Calvin at samantalang ito na lintik lang walang ganti dahil Sadboy pumasok pero lumabas din. At the same time, Queen's Wings meron na ang kuya mo Kelra, kaso yun nga lang siya napunta. May 20
20 segundo pa bago mag-respond siya. At eto na, binabakbakan na ng Empire Monarch. Seems like another Sad Boy of the going team in. will be taken out. Pero Sustain. Sad Boy pumasok sa 5. Aanhin mo nga ba siya? Pero Calvin. Kimba ding finally napatumba as Mountain Shocker will Round be 2. committed as well. Calvin, uy, ang tapang nga tao ni Calvin, magpapasok pa rin. Pero take note, meron siyang Immortality Implosion has been utilized, and together with that, nag-pop out yung Immortality niya. Pero tingnan mo nga naman, look at some Tui, nakita nila doon kanina, si Tigreal na nag-pop out ng Nahabol Immortality, din, might mainit. as well kukunin. Pero Milk Tea, hinahabol, hindi mapakali, pero finally, makakapag-back siya. Prof B, anong nangyari din? Ang dami nag-overstay. Pero tingnan mo yung base ng execration. Sa tingin mo, ano pa ang kailangan nilang gawin para finally ma-put into good situation? Ayun na nga. Pero dito, hinto muna natin ang pag-uusap. May pag-counter go. Still, etong ginagawa ng execration is the last card na pwede nilang ibato. Okay, sa deck ng kanilang baraha. Yung kanina nabanggit mo is nag-i-stay. They're trying to defend yung base nila to the extent na kailangan nilang ihatid yung mga sumusundo sa kanila, di ba? Kasi pag nagpasindak sila sa ganyan sitwasyon, maiipit sila eh. Kailangan nila yung space. Kailangan nila i-shove not only the heroes but the minion itself. Tinan mo yung effect right after nilang maging agresibo. Lumaban sila, doon na medyo delikado yung ganung sitwasyon, tumatawid na ulit yung minions nila sa river. It means na pagka tumatawid yan, somehow, kung matalo man kayo sa clash, isa o dalawang hero, kaya nyo pa rin magdepensa. And that is a good setup sa paparating na Lord na 30 seconds na lang, malamang sa malamang pag-aawayan. Now, yung pag-aawayan na dyan, Beam, kailangan nilang abangan si Imbading. Yung kanilang diversion, yan yung magpapanalo or magko-close out sa game. Diba? Yan din ang possible na magpatalo sa kanila. Oo, kumbaga tamang posisyon lang, no? Hindi pwede yung, yes, they do have the diversion, which is a good call kanina, yung sinabi mo nga na dapat doon sa may bandang baba or dito sa may taas ng Lord area, which is narinig ka, Prof. Doon nga sila nag-spotan, no? Pero eto na nga, seems like another clash is going to happen Naku, because they have to really fight hard para dito sa Lord. Pero outside, Substitution. binakbakan ng 3. Pero uy, substitution dahil si Milk Tea pumasok. Pero yun nga lang, dahil na-threaten and finally, nag-mamba out din sila dun sa may bandang Gedli. Pero early initiation, early pop out of the Turtle's Presence has been utilized here by Rencho just to shoo them away. Pero Calvin, seems like may gusto na naman siyang patunayan. May gusto siyang gawin. Tingnan mo yung zoning na ginagawa ni Kuya mo Calvin. Samantalang Sad Boy is going for that backlines. But nabuking siya eh. Nandun din si YSS, hinabol siya. Actually, isa sa mga reason kung bakit sila naging agresibo, aside do sa positioning na gusto nila, the vacuum itself, dun sila takot, no? Plus the implosion. Speaking of pagkatakot, may na-pick up sa may top lane, pero ito na nga, another one has been committed, pero YSS free na free, andun sa may gisa. Pero Sad Boy mukhang mapapatumba, and Alice would be able to kill that, pero Kelra, kuya mong dragon, nakapitas ng isa, YSS pa nga ang nakatumba niya. Renzo, just going for that backup, pero blood all together, blood flow of blood, pumasok lang si Alice. But finally, they will go for that disengage. And that was a trade of 2 to 3. And Kel VJ together with the Repa, babakbakan na yung Lord natin. Pero Milk Tea, si Milk Tea, andito sa may bandang Gedli. Mukhang may gusto siyang gawin at patunayan na hindi pa rin nagtatapos. Momentum Israel dahil ito na ang Alice nyo. Saan napupunta, but the Lord has been taken down and falling onto the hands of execration. Woo! 13-20 ang ating score. At nararamdaman ko medyo pumapanig sa execration yung kanilang galawan dito. Malaking comeback to, no? Malaking comeback to. And huge mistake din ang pinakita doon ni Outplayed. Siya yung actually inaasahan kung mag-i-step up pero nag-overextend siya doon. And nalimutan niya yung pag-overextend. Malaking punish sa kanila yun eh. Kasi si Milk Tea, tsaka etong si Outplayed, sila yung nagiging parang decoy na tumatanggap dito ng damage, and later on, if ever may mapitas, bonus na lang yon. Kailangan lang nila ma-burn yung skills and to make sure na Migeru can get a free hit. Oo, pero ito na nga, speaking of burning of skills, seems like sila yung naka-burn dahil si Renzo, binigay nila 2 ultimate kinasin nila para kay Renzo, and know that that is a back shot. Hindi mo yan agad-agad maburst out, but the good thing is, napauwi nila yung back shot na kanina pa malit maku.
Diba? And finally, because of that breather na nangyari, tingnan mo nga naman, free nila na burst out lang yung Lord, even though that is already a level 2 Lord. Ayan na nga, pumipwesto na dito ang Empire Monarch, counter go, hindi nila binibigay kahit isang torre dito sa labas. They need this turret for the momentum. May paghatak doon. Implosion! Kinasa doon sa may middle lane. Yes, it did connect into Lumusot. 3, pero Sadboy was Sadboy. able to do another one. Na-secure niya yung turtle or yung turret doon sa may top lane rather, pero ito na nga, merong naipit! Renzo nyo, naipit yung gulong na flat. Hindi na nakalabas. The moment na pumasok siya sa gitna, hindi na siya nakalabas at napitas. And there you have it. Isa ang napingas para sa execution. Uy! Samantalang Ang ganda! ating Alice andito. Uy! Ang ganda ng knock-off doon. And they were able to Perfect take setup. down one. And that Upgrade. was another one. Pero hinaabol pa rin nila sa Adboy. Kelra. Together with that, nandun Against na the sa world. bandang Gedi. Masyadong malayo. Pero Kelra Jump in. against 5. Nakapitas lang isa. Sustain. Uy! Without the Higats. Black Dragon Force, umaasa na lang siya doon sa Shy Energy niya. Kaso it won't be available. And that was what? A trade of 1 to 4 prof piece. Kuya mo Sadboy. Matitira para finally siya na lang ang dumepensa. Tingnan mo yung kumpiyansa coming from Empire Monarch. Even without the minions. Naku, Andito limang na sila. segundo. Andyan na oh. Dagdagin sulto yan. I-clear na lang nila yung wave. Mukhang tatapusin na ata dito, Bim. Oh, galit na galit. Gustong Uy, manakit. hindi pa. Pero, Melty Time has first. been taken down. Ito, kakayanin pa. Pero Sadboy, hinabol lang dalawa. Hindi niya na kaya mapatumba pa. Renzo, ang nag-iisa Dinidelay. 3v1 situation. Pero vacuum na lang doon sa may Boom. Gedli. Mo Tapos sa laban. And eto na nga. Tapos ang boxing. Kill BJ, hindi ko na yung kakayanin pa. And there you have it. GG, well played. Empire Monarch, David and Goliath series finally execute.